Habang tumatakbo para sa kanyang buhay si Nyaki, sugatan at halos mawalan ng lakas, bigla niyang nasalubong sina Seras at Mimori. Agad niyang pinilit ang dalawa na tumakas, sinasabing isang nakakatakot na halimaw ang humahabol sa kanya, at siya na lamang ang gagamit ng sarili bilang pain para mabigyan sila ng oras. Ngunit napansin ni Mimori ang kanyang pag-aalinlangan, at naramdaman niyang may tinatago si Nyaki. Nang piniga siya ng tanong, napaiyak ito at umamin na hindi halimaw kundi mga tao ang talagang humahabol sa kanya, mga napakalakas na mandirigma. Ibinunyag niya na ang kanyang mga habol ay walang iba kundi ang Sword of Courage, isang lihim at pinakamakapangyarihang unit na tuwirang nasa ilalim ng utos ng Diyosa Vices. Ang kanilang lakas ay sinasabing kapantay ng pinakamalakas ng sangkatauhan, at nakilala sila matapos lipulin ang makapangyarihang Speed Clan noong sila ay mga bata pa lamang. Nanlamig ang puso ni Mimori sa revelasyong ito, at agad niyang naalala ang mga huling salita ni Eve Speed tungkol sa misteryosong mga umatake sa kanilang angkan. Ngayon, malinaw na ang Sword of Courage ang tunay na may sala. Ang galit ay kumulo sa kanyang dibdib. Sa pagitan ng kanyang panghihina, nagpatuloy si Nyaki sa pagbubunyag ng kanyang mapait na katotohanan. Hindi pala siya isang karaniwang demi-human, kundi isang divine beast na itinadhana upang maging susi sa pagbubukas ng daan papunta sa bansa sa dulo ng mundo. Noon, naniwala siya na ito ang nagbibigay kahulugan sa kanyang buhay, ngunit narinig niya rin ang malupit na katotohanan na kapag natapos na ang kanyang papel, siya ay papatayin. Hindi na napigilan ni Nyaki ang kanyang emosyon at tuluyang umiyak, inamin na ang tanging hiling niya ay muling makita ang kanyang mga mahal sa buhay kahit isang beses pa. Dahan-dahang pinunasan ni Seras ang kanyang luha at sinabi na hindi siya isang pabigat, kundi isang dalisay at mahalagang nilalang. Sa kabilang banda, nag-apoy sa determinasyon si Mimori at nangakong poprotektahan siya. Iniwan niya si Seras upang bantayan si Nyaki, sinuot ang kanyang maskara, sumakay sa kabayo, at nanumpa na dudurugin ang mga salarin, makalipas ang ilang sandali. Nagkubli si Mimori sa mga palumpong at natanaw ang dalawang kasapi ng Sword of Courage, sina Toado at Birdwitcher. Alam niyang malalakas ang mga ito, kaya't maingat niyang nilapitan, nagkukunwaring isang sugo ng Diyosa Vices. Dinala niya sila sa usapan, unti-unting lumalapit hanggang sila ay mapasok sa saklaw ng kanyang mahika. Sa tamang sandali, pinakawalan niya ang kanyang paralyze spell. Pinatigil ang kanilang mga katawan habang ang kanilang mga ulo lamang ang nakagalaw. Gulat at galit ang dalawa, ngunit mumiti lamang si Mimori at ipinaalala ang kanilang mga kasalanan laban sa Speed Clan at kay Nyaki.